Magandang araw sa ating mga winding. So GT Rewinding nagbabalik. So meron tayong ayusin dito mga winding ay isang Brudo na Bluetooth speaker. So ang complaint pala nito ng may-ari mga winding ay ayaw daw mag-charge. So hindi natin alam kung ano naging problema kasi yun lang ang sabi sa atin ng may-ari. Yun mga winding. So hindi daw gumagana at ayaw daw mag-charge. So ngayon ay ito ay na-stuck na niya mga winding. So tingnan natin yung kanyang model. So anong model nito mga winding? Ayan o. Blurred lang. BT is 1933. So ayan. So ito yung kanyang on off. Ito yung off, ito yung on. So yung on nga natin mga winding. Kung siya may reaction. So wala. So ibig sabihin mga winding, drain ang battery nito. So ngayon subukan nga natin lagyan ng charger. So isaksak lang natin charger natin, tapos tingnan natin kung meron tayong indicator light na makakuha na kanya kung sino nagcha-charge. So ayun, meron naman. Tapos so drain nito. So meron namang indicator niya. So ibig sabihin maka-winding gumagana yung kanyang indicator. So i-power on natin. So walang reaction. So kakalasin natin to maka-winding. So check muna natin yung kanyang battery kung okay. So ayan maka-winding. So kakalasin ko muna. So ito na mga winding, nakalas na natin yung kanyang box. So ito yung kanyang pinaka mainboard. So andito, so ito yung battery niya mga winding. So meron ng tape. So ito pala mga winding ay napalitan na siguro ito ng battery at meron ng hindi natin alam kung napalitan na ba yung battery. So tanggalin. So sa tingin ko parang napalitan na. So kasi may tape na. So ngayon, muna natin mga winding. So isaksak lang natin yung charger dito sa likod. Inputan muna natin ang charger. Ayan. So, tingnan natin kung siya ay magpupula ay kung siya ay magkakarga. So tama lang natin ang ayos para hindi tamaan yung ating charger, baka mabali. So isit lang natin yung tester natin sa DC. So yun, kita naman yata. Ayan. So ito yung positive. So tingnan natin kung sino nagkakarga yung battery nya. So kung makarga naman siya maka-winding, ayan o, kung makarga siya, so hintayin lang natin mag 3 volts. Pabutin natin siya ng 3 volts kasi hindi pa yan magpa-power on kung hindi pa siya naka 3 volts yung ating battery. So hintayin lang po natin yan. So kasi ito mga winding, kung pagpalit ng battery hindi kasi siya nakahinang. So pwede rin ito magkaroon ng loose contact, kaya siya nawala ng power. Kasi pag ito'y tumugtog na, siyempre nagagalaw ito yung tawag nito yung impact ng speaker. Siyempre pag ito'y nahampas ng hangin, itong wiring na ito sa kanyang battery, maaaring mamamatay siya kasi hindi nakahinang ito. Ayan o, hindi siya nakahinang eh. So ilapit natin. So ayan o, wala siyang hinang, hindi siya nakahinang. So hindi pa natin alam mga kawinding kung anong naging problema. So hintayin natin mag 3 volts itong kanyang battery. Pag yan ay nag-power on na at nag 3 volts na siya, so sikin natin yung kanyang battery kung okay. So ano na siya oh, 2.6. So bunutin lang muna natin yung charger, tapos i-check natin itong mga winding kung itong kanyang battery. So bakit ito may so okay naman. Ano kayang kinabit nito? Bakit may wire? So binalatan lang pala mga winding. So hindi naman pala ito putol. Baka nag-additional siguro sila dito ng battery. So may laman tayo ng 2.6 mga winding. So binunot natin yung charger. So ngayon saksak natin ulit. Ayan. So hintayin lang natin mga winding. Nasa mag 3 volts.
So ayun mga ka-winding, so test natin ulit kung may 3 volts na ba tayong nakuha. So ayan mga ka-winding, meron na tayong 3.3. Ayan o. So ngayon, try natin power on siya mga ka-winding, yung kanyang switch dito sa likod, kung siya ay mag-on kasi magpa-power na. Tingnan natin kung siya tutunog na. So, hindi lang madupot ang hirap duputin. So wala mga ka-winding wala. So naka-power on na yan. So wala, ayaw mag-on mga ka-winding. Ibig sabihin may problema pa itong iba. So naka-on ito mga ka-winding, tingnan natin. Ayan naka-on So 3.4 na. So babaklasin natin yung kanyang pinaka mainboard. So bunutin natin charger. So okay na, may karga yung ating battery. So kakalasin natin itong kanyang mainboard mga ka-winding. So i-check natin yung kanyang switch. So malaki itong aking screw, so kuha lang ako ng screw na iba. So wait lang. So ito mga ka-winding, nakakuha na tayo ng screw na maliit. So tatanggalin lang natin to. Tanggalin muna natin yung screw nito. Yan nandito kasi yung kanyang board. Dito ko na lang ilagay yung So itong kanyang mga ka-winding, yung kanyang positive ng ating sa battery, lagyan muna lang natin ng tape, baka magdikit masira yung battery kasi nakabalat yun. So lagyan muna natin ng tape. Galing natin to. Diyan ka na lang ito nilyo. Iwan na lang natin yan dyan kasi baka mamaya magtalsikan mawala. So ito ay hahatakin lang natin. Hatak kaya. So ayan. So ito pa pala yung battery. Angat na rin natin para makabuhilo tayo ng pag-repair. Ayan. Ito natin ilapag sa So ito yung kanyang board. So ito yung sa battery. So ang chichikin natin dito mga ka-winding, itong kanyang switch, itong switch na ito. Kasi minsan nagkakaroon ng problema dito. Itong switch na ito, kadalasan ito sa kanyang switch. So try natin tong So subukan muna natin siyang tawag nito, i-bypass. So bypass muna natin kung siya ay mag-on. So itong switch na ito, so ang pagdikitin natin mga ka-winding, itong nasa unahan, ito tsaka ito, itong dalawa na ito yung itong unahan at saka ito. So kung alin man dyan siya na mag-on, so i-check muna natin siya sa tawag nito, sa tawag tester, kung siya ay mag-on. So ilapit ko lang ito. So ilapag natin dito sa dito muna lang. Ito na lang speaker ang itawag natin. Dito, itong brodo na ito. Yan. So, yan, lapit natin ng konti. Yan. So itong switch na ito mga ka-winding Ayan, di ba? Ayan. Ngayon, ang on nito, dito papunta rito yung on, kasi yung off papunta rito. Ngayon, pag i-on natin to, dapat meron tayong makuhang niyan, 5 volts. 5 volts dapat. So tingnan natin. 5 volts or kahit ilang volts ang makuha natin. So ito. So itong negative natin mga ka-winding. Ay, hindi pala kita. Atas natin konti. So ito yung mga ka-winding, yung kanyang switch. So itong pangalawa at saka pangatlo. So ito yung kanyang on off switch. So ito yung on papunta rito. So dapat itong pangalawa at saka pangatlo mga ka-winding. So ito yung pangalawa, kasi itong una at saka pang-apat, ground kasi yan, ground. Ito. Sana. So ito mga ka-winding. Ito yung ground, dulo-dulo. So itong pangalawa at saka itong pangatlo, so yun yung mag connected pag i-on natin yung switch. Yan. So ngayon,
checkin natin yan kung siya ay buo ba. So tanggalin ko muna yung battery. Tapos dito na lang tayo. So patong natin dito para maganda. So checkin natin yung kanyang switch kung okay, kung buo ba yung kanyang switch. So tinanggal ko muna yung battery mga winding para iwas tayo na hindi masira yung battery. Tapos ito naka-off pa yan mga winding. So dito test pangalawa at saka pangatlo. So hindi pa yan hindi pa yan naka switch. So ayan, so walang buzzer. So dapat pag inuna natin itong mga winding, itong kanyang switch, dapat meron na ng buzzer yan. So ayan, tumunog yung ating tester. Ibig sabihin buo yung ating switch. Pero bakit siya walang power? So hindi talaga siya nagpa-power mga winding. So ngayon yun ang aalamin natin mga winding kung ano ang naging problema nito. So isaksak natin yung charger natin. So try natin na siya ay walang battery, na hindi nakasaksak. So try natin kung siya ay mag-on. So yung ating ilaw, indicator light niya hindi gumagana. So i-on natin yung ating switch. So wala oh. Yun. So meron. So gumagana siya na walang battery. So tumunog yung ating brudo. So ngayon off natin. So ibig sabihin mga winding, buo yung ating switch. So patay natin. So ilagay natin yung battery. Kasi pag meron siyang battery, hindi gumagana. Hindi gumagana yung Bluetooth. Pero naka 3 volts naman siya. So okay naman na yung ating battery. So ngayon, try natin i-on kung ito ay kung ito ay magpa-power. Nawa hindi nakasaksak sa charger. Nga. So di ba wala? Pero may laman na yan. So ngayon, ilagay natin yung kanyang charger. Ayun, nagkakarga siya. Tapos iano natin i-on. So wala oh. Hindi siya nagpa-power, di ba? Hindi siya nagpa-power, hindi nag-on. Ngayon, tanggalin natin si battery. Off muna natin. Tapos buhayin natin, tanggalin natin yung battery. Tingnan natin kung siya mag-on. Ayun. Kaya lang matagal oh. Matagal siya bago mabuhay. So okay siya. So ibig sabihin mga winding, may problema itong kanyang tawag nito. So checkin natin kung anong problema nito, yung baka may problema yung ating IC, charging IC nito. So ayun oh, wala siyang dapat merong ilaw yan. Pero depende sa Bluetooth na naka-design. Pag walang battery, hindi siya nag-iilaw. So merong design na Bluetooth, tsaka lang nilagay yung battery, saka siya ilaw. So check natin yung kanyang kung siya yung nagkakarga. So dito tayo sa kanyang sa battery, sa pinaka galing charger papunta rito sa battery. Ay mali, yung tester natin. Ayan. Checkin natin. Kasi kung okay naman ang battery natin, so ibig sabihin walang problema yung battery. So dito sa board may problema. So yun mga winding, meron tayong 4.2 volts galing doon sa charger. Kasi nagkakarga naman ito mga winding. So ibig sabihin walang problema yung ating IC. Kasi nagkakarga naman siya Kaya lang hindi siya nag-on. Ayan o. So pag ganito, nagkakarga yan. Pag ganyan. Ayan o. Kumakarga siya mga winding. So buo ang IC nito. So ngayon, itong ating mga winding, itong ating switch ay ating hinangin. Ito ay nagkaroon ng loose contact, itong switch na ganito. Kasi bakit walang tawag nito, walang power. Okay naman yung battery. So hindi siya nagpa-power. So check natin ulit yung battery so meron ng karga yan 3 volts, 3.2. So okay itong battery niya, hindi pa yan sira. So ngayon hinangin natin yung kanyang switch. Pero bakit siya ay
ayaw mag power on na may battery. Gumagana lang siya sa may charger. So mayroon pa itong ibang problema. Hinangin lang natin to. Ayan. So ayan, nahinang na natin. So tingnan natin ito kasi mayroong mga kinikitang daga itong mga winding. May mga pinagkainan ng mga daga. So ayan o, pinagkainan ng mga daga. Mga mabait, ayan o. So ayun mga winding o. So mayroon tayong napansin dito. Ito, umuuga-uga na o. Ayan o. So tanggal na ito. So checkin natin bakit yan ay umuga. So checkin natin baka isa rin sa dahilan niya na siya ayaw mag-on. Kasi maluwag na itong terminal oh. So tanggalin natin to. So hinangin muna natin. So hinangin muna natin to. Kaya lang ano, hindi natin mabaliktad. Yung kama na pala si Rodi dun. Tanggalin ko muna. Ano yung lungnos? So kuha lang ko ng lungnos. Yan. So tanggalin muna natin yan. Kasi hindi natin mabunot, hindi natin maano eh. So hindi natin mahinang ito. So ang dumi. Ayun oh. Tuklap na oh. So tuklap na mga winding oh. Ayan oh. So anong nangyari dito? Natanggal na sa hinang. So ayan oh. So ito mga winding ay hinangin muna natin. So kakaskasin ko muna. So baka isa ito sa dahilan na hindi siya nag-on. Magpa-power. Yan. Kakaskasin muna natin yan. So para si makapitan na ng tinga. So ito. Ayan o. So ito kakaskasin muna natin. So hinangin muna natin itong mga din baka ito ang isang dahilan bakit ito ay hindi nagpa-power. Ayan. So kaskasin ko muna yung kanyang print kasi wala talaga siya power mga winding. Okay naman yung kanyang charging IC, nagcha-charge naman siya kasi pag sira yung charging IC mga winding, hindi magkakarga yung ating battery, hindi niya makakargahan. So hinangin muna natin to. So lapit natin para makita. Ayan. So hinangin muna natin. Shopee daw eh. Mahirap pag ano na, pasmado na. Baliktad na natin to para makalapag ng maayos. Hindi ko mahihinang ng ayos eh pag hindi nakalapag. Kamay Ming, ingay kay. Hindi na yata nakita yung video ko ah. Hindi na nakita sa paghinang ah. Yun. Nadali rin, batang bata. Yun. Yan. Aray ko, ang init. So, ayan mga winding, nahinang natin. Baka lumikit eh. Pansin lang natin yung ano. Huwag kang magka-short. So, isa pa. Itong kabila, hindi pa nahinang. Ito nahinang itong kabila.
tibay na yan, kapit na yan. Ayan, wala nang uga. Wala nang uga ito kasi nakakapit na. So tingnan natin kung si mag-power na ng mag-power ba siya ng kuan na battery na lang. Saksak muna natin yung battery. Ayun, wala pa rin mga winding, oh. So wala pa rin. So anak naman ng tinapay. So ilangin natin itong battery ng terminal. So ilagay na natin yung battery. So tingnan natin kung meron na ba. So wala ma-winding, oh. Hindi siya nag-display. So ngayon maka-winding ay check natin. DC tayo. So tingnan natin dito sa kanyang USB. So kung may supply ba dito sa kanyang USB positive. So mayroon 5 volts. So mayroon siyang 5 volts. .2 battery. Tingnan natin kung meron siyang supply. So pag i-on natin dapat meron. So meron, okay naman. So hindi siya nagpa-power. So ngayon mga winding ay so hindi pa rin nagpa-power on. Kaya lang mga winding, yung napansin ko ito ay sobrang init ng IC, oh. Ayun, oh, sobrang init, nakakapaso siya. So chinarge ko siya ng matagal, kaya lang sobrang init yung IC, oh. Hindi siya normal mga winding, nakakapaso. Ayun, oh, sobrang init itong IC niya. So wala tayong pamalit na ganitong IC mga winding. So wala tayong pamalit nito. So hanap tayo ng anong pwedeng paraan dito mga winding na gagawin natin. So hindi ko makita yung kanyang parts number IC. Ayun, umiinit. So yung battery ay okay naman. Tingnan natin. So sira. Ay, nalaglag na. Pakuha nga. Kaya lang ito mga winding, yung kanyang IC wala tayong ganito. So yun, sobrang init. Umiinit talaga. Umiinit siya ng sobra. Ayan, oh. So yung battery natin, so yun, oh, kumakarga naman siya. Halos maga 3.8 volts na, oh. Kaya lang sobrang init. Hindi to normal mga winding. Abnormal, nakakapaso. So tingnan natin kung siya ay magpa-power on na. Kasi na siya, 3.8. Ayan. Ayun, pa-power siya. Kaya lang siyempre may charger. So tanggalin natin yung charger. So tingnan natin kung mamamatay. So ayan, oh. Ayun, oh. So itong kanyang battery mga winding ay checkin natin yung kanyang battery. Baka may problema kung meron itong BMS. Check natin kung siya may BMS. Kasi yung tinanggal ko yung charger, so nawala agad yung init. So buhay pa rin yung ating Bluetooth. So tingnan natin yung kanyang, so off ko muna BMS nito. So nawala yung init, oh. So baka mamaya pag tinanggal natin yung IC, so hindi pala sira. Ay, so tingnan natin itong kung merong BMS. So silipin lang natin. Walang BMS to mga winding, wala. So wala siyang BMS nakalagay. Pero bakit siya umiinit? So checkin ko lang tong battery. Checkin natin.
pabalik-balik sa loob. Kasi naka-parallel lang naman to eh. So okay to yung battery niya. So wala mang BMS. So ito ang may problema dito mga winding. Dito sa kanyang IC. Umiinit siya. So ito mga winding, chinarge na natin ng matagal. So ito mga winding, kasi ito ba, di ba sinasabi ko wala akong IC na ganitong pamalit. So ito ang ginawa ko mga winding. So di ba ito ay sobrang init kanina. So wala akong pamalit yung mga winding na IC na yan. Kasi itong IC na mga winding, so hindi pa naman siya sira. Kasi kung sira po itong IC, hindi na magcha-charge yan at hindi magpa-power. So okay rin itong kanyang battery. So hindi natin pinalitan yan, yung pa rin kanya yung dati. So ngayon mga winding, ang ginawa ko dito ng paraan. So ito lang ginawa ko. So para yung kanyang itong IC niya, yung pinaka pin number 4, yung pin number 4 na yan. So naglagay ako ng diode dito sa kanyang cathode. Tapos yung kanyang positive, itong positive niya, itong positive ay pumunta rito yan sa positive ng battery. So ito ngayon mga winding ay nung ilagyan ko siya diyan, so yung ang ginawa ko, so hindi itong IC niya ay hindi na nagiinit. Kumbaga mga winding ay normal na yung kanyang init. So hindi na siya nakakapasok. Kasi ito mga winding, pag ito ay sobrang init, tapos ito tumugtog yung ating Bluetooth, pinapatay niya yung ating sounds. Hindi niya tawag nito. Pinapatay niya, pinoprotect niya yan pag ito ay sobrang init. Itong kanyang pinaka-IC. So ngayon ang ginawa ko diyan mga winding, so naglagay ako ng diode sa kanyang pin number 4. So sa sa cathode niya, tapos papunta rito sa positive yung kanyang positive. So yan ang ginawa ko. So ngayon mga winding ay i-testing na natin ito ngayon kung siya ay tutunog na hindi siya naglo-low voltage na namamatay. Kasi pag ganito ang problema mga winding ay pag ganyang naka-direct lang, charger lang ang gamit, tumutugtog naman siya, kaya lang hindi tatagal yan, mamamatay siya. Kaya kailangan niya talaga ng battery. Ngayon, isa pang dahilan yan mga winding, pag tinanggal mo si charger, kahit full charge yung ating battery, so katulad kanina hindi siya pa rin nagpa-power on, diba? Kasi pinoprotect niya yan. Ngayon titistingin natin mga winding kung siya gagana na ba siya. So ngayon i-power on natin itong kanyang switch. Ayan. So dito yung ating diode. So ayan, tumunog na siya, di ba? So ngayon hanap lang tayo ng music kung siya yung kanyang Bluetooth. So mag-play lang ako ng Bluetooth. Hanap tayo. Ayan. Tapos ito yung kanyang volume. Ito. So mag-volume nito. So ito. So i-volume lang natin yung cellphone natin. Ayan, naka-volume na yung cellphone natin. Tapos ito. Volume natin. Ayan. This is Angelo Mix Vlogs. So ayan mga winding, kahit lakasan na natin at tuduhin na natin yan, hindi na yan magsha-shutdown. Ayan. So ngayon mga winding ay i-off muna natin. Tapos tanggalin natin yung charger kung siya itutunog ba na wala ng charger. So ayan. So ayan, tanggalan natin charger. Tapos kasi kanina hindi siya nag-on. Kahit nakalagay yung battery natin, kahit full charge yung battery mo, hindi pa rin siya gumagana. So ngayon, ito ang ginawa natin. So tingnan natin kung siya ay gagana. So ayan mga winding. So ayan ang ginawa natin. So tingnan natin kung siya mag-on. So yun, nag-on na siya mga winding na walang charger na. So ang ginawa natin ay ito, nilagyan natin ng diode. So ngayon, patutugtugin naman natin kung siya ay magsha-shutdown pag nilakasan natin. Kasi pag ganyang problema mga winding, nagsha-shutdown yan pag nilakasan mo yan. Dahil pinoprotect ng IC natin yan. Ayan, volume natin. So i-volume lang natin tong kanyang tawag nito. Ayan. Ayan. So ayan. So ayun mga winding, kahit tuduhin natin yan, hindi na magsa-shutdown yan. Kasi meron na siyang suporta na diode na nilagay natin doon sa kanyang pin number 4 papunta sa positive ng battery. So kahit tuduhin natin yung volume yan, hindi yan mamamatay. So ayan o. Ayan. Wala ng charger. Wala.
Kasi yan mga winding, sa ganito kasing mga trouble, marami kasing dahilan sa ganitong problema sa ganitong mga di-bluetooth na pag nilalakasan mo siya ay namamatay. Kaya minsan kahit itong ating mga winding, ating video ay para lang po to sa mga nag-uumpisa pa lang, pero sa mga datihan na, so alam na nila itong mga winding yung ganitong setup. So itong ganitong setup mga winding, so ito yung aking diskarte dito. So sa ganitong pagre-repair, kanya-kanya naman tayo ng diskarte. So ito ang diskarte ko sa pag-repair mga winding. Kasi maraming dahilan ang problema ng pag namamatay yung ating Bluetooth speaker pag binubulyum ng malakas. Number 1 dyan, pag sira si charging IC, pinoprotect niya yan. Kasi kasi ito yung ating display niyan. Ito ang magdi-display dyan yung pinaka memory niya. Ayan. Ngayon mga winding, so hindi na mamatay Hindi na mamatay yan. Kasi pag ganitong problema mga winding, yung nito nung may-ari, ang sabi niya hindi nagcha-charge. So ang naging problema pala nito mga winding ay yung itong kanyang IC, nagcha-charge naman siya, pero pag ganito ay namamatayan pag ganito. Kasi yung ganitong IC niya, so may problema na ito, kaya lang wala tayong pamalit yan. Kasi kung palitan natin ng buo yan, gagana naman yan. Siyempre bago na. Kaya lang ito ginawa natin ng paraan para yung kanyang IC ay hindi dapat mag-init yan. Kumbaga, kaya nilagyan ko siya ng nito mga winding diode para itong kanyang charging IC ay hindi pwersadong magagamit. Kasi kanina sobrang init nito. So ang ginawa natin dito mga winding ay inanuhan natin ng diode. Naglagay tayo ng diode sa pin number 4, tapos positive ng battery. So ayan, okay pa, buhay pa hindi na mamatay. So yan ang naging problema niya. Yung Bluetooth pala nito, ng Bluetooth na to. Kasi hindi ko basta tinanggal muna pagka-winding itong kanyang IC dahil wala nga ako nito. So ngayon ay tinutrouble ko muna siyang maigi kung ano ang naging dahilan niya. So ito, nakita ko ang kanyang solusyon para siya ay tumunog at magamit pa. Kasi okay naman yung kanyang battery. Nagcha-charge naman siya, nagkakarga. Kaya lang, nagiinit ito, sobrang init. Kaya yung init nito mga winding ay ang trabaho nito na nilagay ko para mabawasan ang init nito. Para tuloy pa rin yung kanyang operation ng ating Bluetooth speaker. So ito lang ang nilagay natin ng pyesa mga winding. So nasa inyo na mga winding kung kasi hindi ang trouble kasi ng mga Bluetooth speaker mga winding, hindi pare-pareho ang nagiging sira. Marami kasi trouble. Kaya kahit marunong tayong kahit ako nahirapan din sa ganitong pag-repair. Kaya langan ina-analyze ko muna kung saan talagang pinagmulan nito. So ang nangyari nito mga winding, ang nangyari dito ay yun pa lang naging problema nito kasi ang sinabi lang ng may-ari nito ay ayaw mag-charge. Nung tinesting naman natin ay nagkakarga naman. So yung hinipo ko ito ay mainit, ay hindi normal nakapasok. So ayun mga winding, hindi siya mainit. Kahit i-charge natin yan, hindi yan umiinit. Ayan so okay siya. So yan ay nagkakarga yan. So at saka marami itong naging sira, ito pa. So ito. So inilang natin yan. So ito mga winding ay i-fix na natin at ibalik ko na sa kanyang lagayan para ma-final testing na natin. So yan, bunutin natin uli at i-volume natin uli para tumugtog. Ayan Soy and DJ Totor Rivers. So ayun mga winding, ikabit ko lang yung kanyang mga tornilyo. So ito na mga winding, naikabit na natin yung tornilyo. So power on lang natin. So nailagay na natin. Power on. Ayan. Power on. Ayan, hanap tayo ng saan na yung aking kasi naka na pala, naka music na pala ka winding. Ayan, volume lang natin. Ito ba yun? Ayan. Ang hindi man tayo ngayon nakikita, hindi mababago pag-ibig sa'yo kahit buhay sasata. So ayun mga winding, kung bago lang pala kayo sa aking channel, so please subscribe at hit notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayun mga winding, so God bless all po sa ating mga winding. So bye bye na po. Hindi man tayo ngayon nakikita, di magbabago ang pag-ibig sa'yo.